sige. So, bago tayo mag-start, okay lang ba na magkaroon tayo ng ng quick prayer lang? Invite ko si Ate Tintin siguro para sa prayer natin. Okay lang. Sige po. Ayan, sige. Sige, clear naman po ako. Yes. Okay. Our dear loving Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa gabi po na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Nagpapasalamat po kami sa buong araw po na ito na naging successful po siya sa bawat isa. Nagpapasalamat po kami sa technology po na meron po kami na dahil po dito makapag-gathered po kami together. And nagpapasalamat po kami sa presence po ng bawat isang nandito ngayon sa Google Meet. Nagpapasalamat po kami sa isa pang magandang opportunity na naman po na dumating na ito sa buhay namin. Niling po namin sa gabi po na ito, nagabayan niyo po kami throughout sa meeting po na ito na maging successful po siya and makatulong po siya sa amin sa journey po namin as a virtual assistant. Hinihiling rin po namin na tulungan niyo po kami na maging open yung hearts and minds po namin and matuto po sa gabi po na ito. Hinihiling din po namin na patawarin niyo po kami sa mga pagkakasala po namin sa inyo at mahal na mahal po namin kayo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. Amen. Ayun, thank you Ate Tintin sa yung prayer para sa atin and also sa lahat ng mga nandito ngayon. Welcome sa ating session. Ayan. So, stop ko muna. Okay, so last time nung ating bootcamp, nag-promise ako sa inyo, 'di ba? Nasabi ko magkakaroon tayo ng session for for the coming days para sa or weeks para sa follow-up natin sa inyong mga progress at the same time para na rin sa inyong matulungan kayo sa inyong journey. Okay naman ako, naririnig naman ng maayos, no? Ayan. Sige. So far, so ayun, so good. This is an open bukod sa open cam, open discussion. So I would like to invite you all to participate sa ating pag-uusapan ngayon. Hindi naman ito talagang deep session. I just want to see what's your progress now, and this is will be our first start ng session natin. I am preparing other sessions moving forward to help you sa mga darating pang mga araw. And also ito ay initial para sa darating na na mga araw ng natin ng discussion. Mas malalo kong ma-identify kung ano ba yung mga dapat kong i-prepare na i-assist kayo. So while I'm doing the session moving forward, I want you all to ask question and engage, no? So ngayon ay para tayong nag-networking. Kung familiar ka sa networking, hindi ito yung network marketing ng MLM, ha? Ito yung mag-network tayo, getting to know each other. So moving forward, hindi lang kayo yung a-attend dito, marami pang iba. Right now, I hosted it for you para sa para mas ma-familiarize kayo sa mga gagawin nating session moving forward. Nandito si Ate Gwen, kasama ko si Ate Gwen sa team. And yan, si Kuya Ethan ay hindi siya maka-attend kasi sa wake siya ng mama niya. And ayun, ngayon may mga nag-message sa akin na hindi maka-attend. So hopefully next time maka-attend sila. And let's start this. First siguro magpakilala tayo uli. Pero this time, na-remember niyo nung naalala niyo yung first time natin dati na nagpakilala kayo? Naalala niyo yung yung feeling? Di ba? Ayun, yung first time ngayon, tapos tayo, di ba? Nag-aral tayo kung paano ba natin dapat pinapakilala ang ating sarili. Especially pagka tinanong tayo sa online sa mga sessions natin or kapag umatin kayo sa online, halimbawa, hindi lang ito, marami pang mga coaches ang nagbibigay ng mga open sessions, mga free sessions, networking sessions like this to to give ng mga additional support sa mga virtual assistants like you. So, at least kapag ka nag-attend kayo sa mga other mga sessions ng mga other coaches, you will be able to introduce yourself confidently at the same time ay yung properly. Okay?
So, meron akong inihaan dito na konting slide lang. Let's activate that slide. And then, okay. Ayun. So, nakita na bang slide ko? Okay. Ayan. Sige. So, sa slide na to, tutulungan ko kayo, tulungan nyo rin ako na mag-join dito at mag-discuss tayo together. Okay. So, naalala nyo pa yung ating pledge? Virtual assistant motto and a pledge. Sino pa nakakaalala? You can open your mic, you can para mas maano natin, para mas feel ko na may kausap ako. Okay? So, yeah. Sige, i-mute mo lang po muna siguro yung mag-mute lang yung iba. Para hindi siya feedback. Okay? Sige, so naalala niyo pa yung ating pledge before? Sige, i-ano ko na lang itong Canva ko naka-hide kasi. Present natin. Link. Ayan. Saan ba yan? Share na lang. Tapos. Ayan. Okay. Ayan. Nice. Okay. Nandiyan na yung presentation. Sige. So, sino mauna? Mauna tayo from left to right. Sino ba yung nasa left? Ang nasa left ko ay si Ate Tintin. Ayun, si Ate Tintin, si Ate Gwen, si Ate Lemali, si Jessa. Ayan. Go tayo from the siguro hindi natin ito i-recite dito yung ating motto. Alam ko, alam niyo na rin siya kung paano. And na-recite na natin yun ng maraming beses. So far, just flashing it here para sa sa ating introduction para maalala ka, ma-remind niyo. Okay? Sige. So, sige Ate Tin, go. Ay, mauna muna ako. Ako pala si Kuya Swihan or si Coach Swihan. I'm a digital marketing strategist. At the same time, I'm a freelancing and VA coach. So I help people like you, virtual assistants, to cope up with the trend of becoming a virtual assistant and help those struggling virtual assistants to develop a foundation that will help them grow in the virtual industry. So if you have any questions, you can really ask me. So I'm married, alam niyo naman yan. Okay. Thank you. Next, Ate Tin. Good evening, everyone. I'm Christine J. La Rosa, and I am a result-driven Amazon seller virtual assistant, and I help e-commerce businesses overcome their challenges related to product sourcing and supplier sourcing. And with my expertise in the market analysis and also in the supplier sourcing, I ensure your Amazon store to be successful. And let's connect today to explore how my skills can be helpful to your business. That's all. Thank you. Kamute pala ako. Ayun, next wala si Ate Gab, wala si Ate Jessa. Nandiyan si Ate Jessa ba? Wala. Ayun, si Ate Gab. Sige po. Hi, my name is Gabriela, but you can call me Gab for short. I am a creative video editor with a passion for storytelling and strong technical set. Proficient in industry standard editing software and knowledgeable with the latest trend and techniques in video production and as well as graphic design. I am also skilled in transforming raw footage into compelling visual narratives with that captivate audiences and deliver intended messages. That would be all po. Thank you. Thank you, Ate Gab. It's awesome. Next po, Ate Gwen. Go, Ate Gwen. Hello. Kasali ba ako dito? Ayan, kasama rin sa Ate Gwen. Para makilala ka po natin. Hello, ako si Ate Gwen. My name is Gwen Dingding.
part po ako sa team ni Coach Srihan. So, yung job ko or task ko is to assist sa anong mga virtual assistant like social media management, then sa pag-create ng mga simple graphics lang. Tapos ano pa ba? Yung sa TikTok, yung sa Facebook, yung follow up ng mga leads if ever. So isa din akong full-time mom. Busy sa asikaso ng aking anak, isa lang ang aking anak. So kailangan talaga na freelance ang work kasi hindi kailangan talagang tutok sa anak kasi bata pa yung anak ko. So, yun lang. Hello sa inyong lahat. Yun lang. Ayun. Thank you, Ate Gwen. Actually, kapag nagtanong kayo dun sa group natin, nandyan din si Ate Shin mamaya. Ayan. Sila yung mga tutulong din sa inyo. Pwede yung mga artist ninyo na masisipag na pwedeng tumulong sa inyo kapag may mga question kayo regarding sa mga ginagawa nyo ngayon. Next, si Kuya Jerry. Nandito ba si Ate Jessa or nakamute? Kuya Jerry. Hello po. Ayun. Wala, Dapat natatawa talaga na-open. ako. Oo. Kanina pa ako natatawa Dapat na. na-open para makikita ng lahat. Good evening, everyone. I'm Jerry Kapinig, 27 years old. And I'm currently working student as a data entry and applying as a virtual assistant. So, if you want to know more about me, you can visit my Facebook page. Sa yun lang, guys. Ayan ako talaga dito yan. Kuya Jerry talaga. Next, si Ate Jessa po. Okay. I-chat nyo na lang si Ate Jessa sa comment. Next natin si Ate Shin. Tapos sunod si JM. Hello po. Good evening. Nice to meet everyone. I'm Shinaline. They call me Ate Shin. Part ako ng team ni Coach Srihan and I handle yung social media management and designing ng ating mga creatives natin sa pages ni Coach. And yun. Nice to meet everyone. Nahiya. Ayan, si Ate Shin. Okay. Ayan, thank you Ate Shin. Next natin si ayan si Ate Shin yung yung nag-handle din at kasama ni Ate Gwen yung sa pages natin at saka sa group. Si JM, kamusta JM? Si JM. Narinig po ba ako? Yeah. Yes. Ayun. Yun. Perfect. Perfect. Nang bumungal sa screen natin. Go kaya. Okay po. Good evening, everyone. I'm Brother Jan Marini Villacomigad po, or you can call me JM in short. And ano ba? Ano yung sabihin mo? Okay. Well, I'm a dynamic visual content strategist, and I specialize in empowering and marketing advertising professionals to overcome their most pressing challenges in captivating social media content creation is innovate graphic design with an experience in cutting-edge digital art, strategic design, and optimized content solution. And I am dedicated to elevating your brand's presence and performance as your creative partner. So let's transform your visual in striking reality. So yun lang po. Thank you. Thank you, Kuya JM. Ayun. Next si Ate sino ba nandito sa atin? 1, 2, 3, 4. Si Miko. Ito si Miko. Sunod sa kay Miko si Ate si Ate Lemali. Ito si Miko. Kamusta, Mik? Parang isa lang yung Sige po, magandang gabi. sige, go, Mik. Open cam, Mik. Open cam daw tayo, Mik. Sige po. Bawal na yan.
Go, Mick. Magand- Ayun. Gwapo eh. So, yeah. So, gabi po sa lahat. Ako po pala my name is Miko Balansag Arias and I'm 22 years old and I am currently studying at professional virtual assistant, trained to help language tutors with scheduling and administrative tasks with expertise in managing appointments and organizing schedule and streamline your workflow so you can focus on teaching. Thank you. Thank you, Kuya Miko. Next natin si Ate Lemali. Ayun. Parang isa lang yung location ni Ate Lemali at saka ni Jerry at saka ni ano, no? Kasi dito po kami kila Jade. Okay. Kaya pala eh. Go. Hang po kasi yung cellphone, kaya yun, naki-join na kay Jerry. Sige, go. Hi everyone, ako po si Lemali Oreo. Skilled e-commerce industry specializing in exceptional customer support and insightful management of feedback and reviews. With hands-on experience and commitment to enhancing customer satisfaction, elevating business and delivering impactful results. Yun po. Pero Ayun. for now, Brother Tuan, nag-aaral pa rin po ako sa YouTube kasi wala pa Nice. po talaga akong gadget. Yun lang po ang That's ginagawa ko. good. Okay, that's great. That's great, Ate Lemali. Next po natin, si Ate Jessa. Okay na po ang iyong mic, Ate Jessa. Ate Jessa. Ayun. Hello po. Kasi siya po, maingay po kasi. Okay lang. May nagsasayawan dito sa namin, kapitbahay. Sige na po. So, magandang gabi po. Ako po si Jessa Condes. Nag-aaral. I'm a student and I train myself to be ready to have education and e-commerce. And also, I want to be a graphic design and social media management. So, sa ngayon po, naghahanap pa rin po ng mabilihan ng laptop para po magkaroon. Ayun. Thank you, Ate Jess. Sige. So far, so good. Thank you very much for introducing yourself. And we hope na moving forward, you will continue to develop the confidence to introduce yourself, especially in camera, because as you grow in the virtual industry, whether you like it or not, you will be facing the camera, talking to your client, and attending interviews, and even kapag ka-part ng learning mo when you join to the sessions for other coaches, not just me, you will be able to interact well, confidently. So, as we move forward sa mga future session natin, don't be afraid sa camera. Huwag kayong mahiya sa camera and try to challenge yourself to develop yung confidence na facing sa camera, talking with other people and with the clients and even with your peers here. So kailangan natin yan na ma-develop as a virtual assistant or as a freelancer, because when you speak with confidence in front of your clients or with your potential clients, maybe, or maybe in your network, mas lalong nag-elevate yung opportunity mo to communicate well, no? So it's a practice. So as we continue, kahit lang hindi lang dito sa labas, when we introduce or talk to someone virtually, you can challenge yourself to develop yung confidence, no? And malaki may tutulong yan sa inyo sa ating virtual world at saka sa trabaho, sa paghahanap natin ng trabaho. Okay, so like I said earlier, this is not a session for discussion ng mga topics na prepare natin. I would like to follow up more about you. So gusto ko kayong kausapin, gusto kong alamin kung where are you in your journey. So I prepared some question here that we can discuss together.
So hindi lang ako, no? Mainly talking about you personally. So I want you to be honest as possible. I'm willing to help with the Ate Shin and Ate Gwen na nandito rin to assist us, and not just me, everyone. So let's engage together and let's talk about you and where are you in your journey? Ano ba yung mga challenges? Kung na-stuck kayo, ano yung reason or saan na kayo? Kung may progress naman or may wins, you can share that here. So I prepared 5 to 10 yata na questions na itatanong ko sa inyo so that I will have the opportunity to learn where are you in your journey. At the same time, I will be able to analyze kung paano ko kayo matutulungan. Okay? So, okay ba yan? Yan. So, feel free to ask, raise your hands, engage, and kapag meron kayong idea, nag-pop up sa inyong mind, keep sharing it. It's part of the learning. And as you share, baka hindi nyo mapansin or hindi nyo naalaman na yung iba pa lang nakikinig sa inyo, mas marami silang natutunan. So, hindi lang sa kay Kuya Mike, kundi sa inyo lahat. So, let's learn together. This is our network, no? Parang virtual network natin to. And the coming future, marami pang mag-join dito, mga other VAs from different locations na i-invite ko or i-invite namin. Yon, or maybe some are here in Palawan as well. Yung mga VAs dito sa Palawan, i-gather natin and mag-discuss tayo together, sharing yung mga experience at saka yung mga ups and downs natin. So it's okay to share and we are here. There's no room for judgment here, no? Ang goal natin is to help one another, build a strong network that will help you sa iyong journey to be successful in your virtual career. If you remember on our session first day, or as I introduced myself before during the bootcamp, si Kuya Mike, nag-start si Kuya Mike ng pagiging VA as a virtual assistant, graphic designer, and I don't have networks. No, I'm walking alone. Walking alone has been very hard for me for the past several years nang nag-start ako ng pagiging virtual assistant. Maganda siya kasi maganda siya nung time na yon kasi sa client-wise, kasi hindi pa masyadong saturated yung market. Meaning sa Philippines, hindi pa yata umaabot ng 200,000 yung mga virtual assistants. So maganda siya. Pero pagdating naman kasi sa virtual jobs natin, especially kapag nag-uumpisa pa lang kayo, maraming mga struggle na hindi lang siya sa paghahanap ng client. Actually, yung paghahanap ng client is one part lang ng mga challenges na haharapin ninyo kapag kayo ay nag-virtual assistant. Some other challenges that you might face particularly involves in emotional challenges. For example, when you're lagi kayo na-decline or you keep sending ng yung mga applications pero walang nagre-respond, or nag-attend kayo ng interviews pero wala naman akong maipapasa, mga ganyan. And sometimes we might feel very down. So emotionally, mababa tayo, nadi-disappoint tayo. So that time, nung nag-start pa lang ako, wala akong network. And yung mga coaching session ay masyadong mahal, 20 to 50,000. Malaki masyado, hindi ko afford. And talagang sipag at tiyaga lang ako, hanap ng mga tutorials like na ginagawa natin Lemali, nanonood sa YouTube palagi to cope up sa industry na pagiging virtual assistant, and somehow I survived. Pero as someone who been through that challenge and someone who is with networks right now, I feel na mas maganda yung may network ka, no? Meron kang mga friends online, meron kang mga hindi man sila directly close friends pero there are someone na willing to help you, or kapag may question ka, willing sila na mag-assist sa'yo and entertain yung mga concerns mo. So, that's the good thing about networking. So, medyo nasira lang yung word na networking sa atin dahil sa mga networking businesses. Pero, what we are talking about is networking with people. So, we spread our network natin online kasi kapag sa local, usually, mga friends natin, hindi naman yung iba nag-online jobs, di ba? So, yung iba rin yung pinag-uusapan. Kung nagtatrabaho naman sila locally, kapag nag-uusap about sa trabaho, hindi nila masyadong mag-get yung inyong mga ginagawa. So, ang nangyayari ay parang you walk alone. Kapag sa group, ikaw live virtual assistant, gusto mo may kausapin ka about sa pagiging VA, you can
tell them yung sama ng loob mo or yung mga challenges mo, pero somehow they will not be able to understand you. Remember, di ba? Kapag ganun yung kasama mo, parang okay, makikinig sila, they will try to comfort you, pero hindi sila masyado makashare masyado ng experience kasi wala sila nun. Somehow they can give some advice and ideas. So, unlike kapag may network ka, wherein some of the ng network natin na makikilala in the future, medyo matagal na sila sa pagiging virtual assistant, or nag-start din na katulad nyo, maraming mag-guide din sa inyo, or somehow kayo rin ay magkaroon kayo ng opportunity to guide them sa kanilang mga journey. So, okay? So, that's for the introduction of what we're going to do today. So, next coming session na natin yung mga prepare kong lessons sa inyo. So, right now, let's go sa ating question and answers. And when I flash the questions in the slides sa screen natin, so think of your of yourself. Again, I would like to talk to you personally, somehow with your friends here. And you share something huwag kayo mahiya. Pwede kayo magtaas ng kamay, sino mauna. Or pwede kayong pwede nyong pwede rin kayong mag-comment sa chats, May chats naman tayo na na available naman yung chats natin. Pwede kayong magtaas ng kamay, or pwede kayong just open your mic and speak up. Okay? Okay ba yan? Sige, so mag-engage kayo, Next, first question natin is, nasa screen natin, nakikita ba ng clear? O masyadong pabibi yung mukha ko? Masyadong pabibo yung mukha ko na sa harapan. Nababasa ba ng clear or hindi? Ang question natin is, can you share some highlights of your journey as a virtual assistant since completing our bootcamp? Kamusta na yung journey ninyo? Kamusta ang yung paglalakbay sa virtual world? And what are some successes you've experienced? So, yung mga simple wins natin. Hindi naman kagad siguro nagka-client yung iba, pero somehow meron kayong mga little steps na tinake na nakatulong sa inyo na pwede nyong i-share ngayon. Okay? Anyone who would like to start? Can you share some insights or highlights ng mga nangyari na? Or yung iba ba nagkaroon na ng client, or yung iba naman ay nag-start na mag-apply, mag-build ng resume, or anything. Simula ng bootcamp, may nabago ba o wala? Yan. Go! Sinong gusto mag-share? Wala? Go! Okay. Ito yan. Kasi share ko lang habang kayo nag-decide pa kung sino yung mauuna. Meron kasi may binabasa ako before na book, and kasi may pina-follow rin ako na psychological. Usually daw kapag halimbawa, less yung tao, mas confident tayo na mag-take ng action. For example, halimbawa may isang tao na naglalakad siya sa room, kapag dalawa lang kayo dun sa room, tapos na aksidente na nagpa siya sa harap mo, tapos nalaglag niya yung cellphone niya, or yung anything, yung bag, or yung gamit niya, ang first action na kagad nagagawin mo without thinking too much is to pick up that and help the person. Ayun. Pero kapag pumasok daw yung isang tao na yun, same person, tapos different scenario, mas marami sa room. Mas marami sa room, tapos na aksidente, nalaglag yung bag niya or yung gamit niya, anything na nalaglag. So, although na lahat ng nasa room may intention to help, walang mag-take na action unless merong isa na mag-umpisa na mag-take ng action. Tama? Ngayon, sa group natin, who will be the first one to take action, to share, para magsunod yung iba? Okay? Totoo yan psychologically, nangyayari yun sa lahat. Kahit sa atin, for sure, may na-experience na kayong ganyan, Okay? Sinong gusto? 10 na raw po. 10. Sino pa? Sino mauna natin? Taas ang kamay. Si Tintin daw po. Si Tintin? Sige, go Tintin. Open your mic. Sige po. Mag-share yung journey ko po after ng ng bootcamp. Pero before po nag-bootcamp, actually may dumating pong opportunity sa akin noon na meron po akong training sa isang agency. Amazon UK lang nga po siya. And then yung training niya po, ang hirap lang kasi kailangan 8 hours ako doon nakababad talaga.
Kasi yun nga po, training siya, may mga videos na pinapanood. Ang hirap pa ng ibang videos kasi po, may accent yung pinapanood namin. So yung British accent pa talaga siya na ang bilis nilang magsalita. So nahirapan ako noon talaga mag-training nung time na yon. So nagdalawang isip ako noon kung magtutuloy po ba ako sa 3-day bootcamp or mag-training na lang ako. But I choose po yung 3-day bootcamp talaga, and sinabi ko doon sa agency po na yun. Kasi maganda po yung offer noon na after daw po ng training namin and nakapasa kami sa training na yun, sila po mismo yung magbibigay sa amin ng client namin. Pero syempre, give up ko din talaga po yun. Kailangan din talagang mai-give up muna kasi hindi ko talaga siya kayang pagsabayin. And I choose yung 3-day bootcamp. Pero sa 3-day bootcamp, sobrang madami po talaga akong natutunan nun. And after po ng bootcamp, optimize ko po yung mga resume ko, especially po yung cover letter na meron, or yung ginawa kong cover letter na pinapagawa nyo din po, pati yung mga resume, lahat ng mga skills ko, nasabi nyo po, actually nung dati, ayaw ko pa talaga ilagay lahat ng mga skills na alam ko po gawin, kasi akala ko hindi naman siya worth it para ilagay sa resume. Pero after ng bootcamp na natutunan ko po yun, nilagay ko po lahat. And mga siguro lang 1 week din po after nun, bago nag-reach out sa akin yung coach ko po sa Amazon. And hiring daw po sila sa kanilang agency na binibuild. And yun, nag-apply po ako doon, nag-try ako mag-apply sa kanila. And yun nga po, ang nangyari is, yun na, nag-onboarding na, nagbalik ng email sa akin na tanggap daw po ako, ganyan, hard ba. So, sobrang malaking opportunity po yun. And yung ano po doon is, 1 client lang muna so far sa ngayon. And yung gawain ko po doon, trabaho ko doon is same siya sa niche na natutunan ko din dito sa bootcamp. Na niche po talaga na akala ko pag VA ka, parang wala na, hindi ko po talaga ina-expect na may mga niche pa pala, may mga ganyan pa pala, may mga specialty pa pala. And sa bootcamp ko lang yun siya natutunan. And yun din po yung trabaho ko ngayon doon sa sa e-commerce world. And yung tinanong ko po last time about sa salary, actually yun na po yun siya. And so far, yung position or yung sitwasyon ko po ngayon sa 1 client ko na yun, nasa training days din po ako, but paid po siya. And so far, kailangan po kapag kapag bigla ka pa lang, pag na-hire ka pala talaga, kailangan tawag dito, ibigay mo talaga yung best mo, gawin lahat ng parang, ito na to, meron ka ng ibigay mo na lahat kasi parang, ang hirap pag nawalan ulit ng client, parang mahirap. So, sa akin po sa ngayon na parang nahihirapan ako maghanap talaga ng client, and sobrang wins ko na talaga siya para sa akin na magkaroon ng ganong opportunity po. Na sa dinami-dami namin na student ni coach sa Amazon, ako yung pinili niya. And pinag-prepare ko din talaga kasi yun and pinagpapasting ko talaga na, Heavenly Father, please give me one, kahit isa lang po muna na client. And grant ni Heavenly Father din po talaga yun siya sa akin. And sobrang napaka-thankful and napaka-blessed ko po nung time na yun. Yun lang po. Thank you very much, Ate Tin. And that is magandang result na nakuha mo after ng bootcamp, and I'm glad na may natutunan ka doon sa ating 3 days na bootcamp na nakatulong sa iyo sa iyong opportunities na meron ngayon. Okay? And next one, sino po? Sinong next natin? Anything, hindi naman siya kailangan hindi naman ang goal is katulad kay Ate Tin, pero kung wala pa noon, okay lang, anything. Go. Kuya Jerry.
JM Kumigad daw po. Jerry ka na. JM Kumigad po. JM Kumigad. Ay, si JM daw. Okay, go. Sana ba si Kuya JM? Sige, payag. May joke lang. Wala naman ako masashare. Ito si Kuya JM. Dapat open cam, kaya sayang yung sayang yung mala-artistahin nating Delikado po tayo dyan. Magkakasama kayong Latintin. Yes po. Kaya pala, nasa likuran niya. Okay, yan. Sige po. Bali, wala naman po akong masashare pa. Pero, actually ako po yung brother Tuhan, yung humingi ng sa inyo. Actually, kinakabahan nga po ako nun kung tutuloy ba akong humingi sa inyo. And, ayun, medyo hanggang ngayon naman, kinakabahan pa rin. And, ayun nga po, inaayos ko pa yung resume ko na, ayun nga po kasi pinapasend niyo ako ng resume. So, until now po, pinaprocess ko pa rin siya kung ano ba yung mga may lalagay ko doon. Pero dahil salamat kay ChatGPT, may mga nalagay na rin naman po. And ganoon na rin po, gusto ko lang din i-share yung na yung wins ko na meron na rin akong work ngayon. Siya, yung Zoho Virtual CR. Ben? Yes po. Wow. Po siya. Lead generation. And meron din pong isa na yung reply lang, nakaupo ka lang, reply. Oo, chat support, parang ganyan. Opo, chat support po. Ayun. Bale, yun po yung mga wins ko na pwede kong ma-share so far ngayon. And ngayon po is, naglulok pa rin ako ng work talaga na sakto dun sa niche na meron ako. Pero so far po kasi parang nahihirapan pa ako na maglagay dahil doon sa education. Po ako tapos mag-aaral. And nag-aaral po ako ngayon ng pathway. Okay. Ano ba yung nagiging reason? Dahil sa hindi mo siya mapagsama sa oras, or dahil sa nahihiya ka dahil wala ka pang education about dun sa niche na gusto Yung mo? education background ko. Ayun. Yung sa akin kasi ayun nga, medyo mahina rin tayo sa mga English na yan. And pero so far naman po, until now, striving pa rin po makapaghanap ng mga client. Apply lang ang apply hanggat meron. And malay natin, mga balang araw, sabay-sabay sila mag-reply din. Eh di, marami tayong client agad. Tanggapin natin lahat. Pera na yan eh. Ayun. And kapag hindi mo na kaya, pwede ka mag-leverage, no? Yung mga kasamahan mo dyan. Diba? Nandito pala si masipag mga apply si JM, dyan sa kapag ka sobra-sobra na yung nag-reply kay JM, katakin niyo si JM. Baka naman. Yan po. Isa po, po talaga na yung idol ko po, nakaka-join lang din po si Ryan Salazar. Oh, nice. Masipag din po yan. Wow, thank you. Sige. Ayan, si si Jerry Kapinig daw po, siya daw po sunod. Sige, go Kuya Jer. Thank you Kuya JM sa pag-share, no? That's a good thing. And like yung sinabi ka ni Ate Tin, so start lang muna. Okay lang yan. Yung mo. And I remember dati yung nag-start ako ng pagiging virtual assistant ko, yung client ko, nag-start siya ng 1, naging 3, naging 5, naging 7. Tapos binata ko nun Siyam yung client ko. Yung pinakamaraming client na sabay-sabay. Siyam. So, hanggat kaya nyo pa, may energy pa kayo, go. Gamitin nyo yung energy na yan. Next, si Kuya Jerry daw. Binolunteer si Kuya Jerry. Go, Kuya Jerry. Tulakan portion. Sa daw ko la friend? So, tatawag din ako. Joke lang. Pero Coach sa ngayon po, wala po talaga ako ma-share po, to be honest. Pero, sa kabila po ng pag-attend ko po sa training, yung 3 days na training po natin,
marami pa ako doon natutunan, which is na-apply ko po siya or nagamit ko po siya. Actually, overusing po talaga, sa totoo lang. Sa school po, pagdating sa school talaga, gamit na gamit or fit po talaga doon sa mga tawag dito sa mga activities po na ginagawa sa school. Even yung ChatGPT, yun po. Kasi more on easy kasi fourth year college na, more on reflection, yung pinapagawa. Then, tawag nito, yung Canva, yan, yung Canva. So, nagamit ko siya. So, ngayon po, kung gusto niyo alamin po yung about po doon sa resume or sa account ko po sa LinkedIn, hindi ko pa po siya masyado na prioritize po sa ngayon, pero mayroon pa rin po akong desire na makapag ano po, ma-experience po yung virtual assistant po na trabaho kasi nakita ko rin po ito kung paano po binago yung buhay mo. Tsara. Binago yung buhay mo. So, ayan, how to be you po, Coach Tuan. Pero yan po, yung parang na-inspire din po ako doon sa mga turo nyo po or doon sa training po mismo. Then, sa ngayon po, yun, pinaprocess ko pa lang yung resume ko. Then, kasi masyadong busy din po sa school. Pero, don't worry po kasi looking forward pa rin po doon sa part na yun na maging to become as virtual assistant. Thank you, Kuya Jerry. Actually, yung ginagawa mo ngayon, applying what you learn from the bootcamp, is already a win, di ba? Kasi yun ang nagbago sa iyo eh. Isa yun sa example ng pagbabago. Isa yun sa nakatulong sa iyo to make improvement sa dati mong ginagawa, di ba? So, that's already a win. Yes po. Actually po, Coach Tuhan, pagdating sa school, Tuan? So, I don't know how to pronounce, pero pero actually, natatakot talaga kay pronounce yung pangalan. Baka yung isda ba yung ma-pronounce mo yung Suran? Pero po, isa sa mga may pagmamalaki ko po na win po kasi sa pagdating sa school talaga, sinishare ko po kung paano po gamitin yung si ChatGPT. So, yun, lahat ng classmate ko gumagamit ng ChatGPT. Even sa Canva, yung natutunan ko doon kung paano siya i-share para maka-access din yung ibang mga ka-groupmates ko. So, na-share ko rin po yun sa school din. Malaking tulong po talaga kasi I don't know how to use talaga Canva. Even nakakagamit ako pero yung hindi po yung pinaka-deepin po talaga like yung pag-share or even sa mga templates po kung paano ba siya gamitin, mga ganun. Thank you po. Ayun, thank you, Jerry. That's great. And make sure lang na yung i-follow yung parameters ng ating yung paggamit natin ng ChatGPT para hindi tayo pumunta ng feature natin. Dapat yung mismong yung kung ano yung diniscuss natin. So kailangan hindi lang mag-rely basta kay ChatGPT. Pagkabigay sa'yo ng result, always analyze and think yung kung yun ba ay nagre-represent sa gusto mong sabihin. At the same time, make sure you understand yung yung result na binigay ni ChatGPT so that kung bigyan ka man ng opportunity ng pa-explain yung result ng gawa mo, at least you know how to explain. And yung ating proper command din kay ChatGPT para kung ano yung nasa mind natin mo, yun yung gagawin niya, hindi yung general result. Okay? So, yan ay helpful sa tool mo. I don't want that to be the reason para teacher mo. Okay? Hindi na po, okay lang. Thank you so much po. Kasama ko po sa pag-graduate. Sige. Thank you. Sino sunod natin? Si Miko na lang po, si Miko at saka si Ryan sunod kay Miko. Thank you. Demanding. Si Miko daw muna. Na-volunteer ng Mick. Paano yan, Mick? Sakit ako. Parang naalala ko. Si Miko yun, di ba, yung yung natin, yung ating masayahin sa bootcamp. Go, Mick. Meron ba na i-share? So, yun po yung isa sa mga takeaways ko po na siguro na sa ngayon hindi ko pa po na talagang nagagawa yung resume ko kay sobrang na busy po pero yung mga natutunan ko po dun sa bootcamp is nandito pa rin po sa akin yung actions na lang po yung mga gamit na lang po yung kulang doon
And supposed to be po yung paggamit din po ng Canva is ano po, unti-unti ko po siyang nagagamay na marunong na ako kabalo na ako marunong ako gumamit ng yung Canva, makapag-edit po doon, pero hindi ko po nabibigyan pa ng priority yung pag-a-apply po ng pagsisend po ng mga resume po sa LinkedIn po. Pero yung ginagawa pa namin ngayon ni Jaisel po is nag-create kami ng isang business kung saan po ginagamit po namin yung Canva, and then ginagamit din po namin yung ChatGPT para tulungan po yung mga classmate namin, and then sila po yung nagbabayad po sa amin. And then yun po, yun yung isa sa mga talagang experience namin na siguro yun yung wins namin doon sa yung sa bootcamp po na nangyari. And then pag dumating po yung mga hinihintay namin na mga gamit po is pagpapatuloy pa rin po namin yun. And patuloy ko rin po na ginagamay or yung inaalam po kung paano po yung niche ko na trabahuin. Kaya mahirap naman po tawagin ng specialist, pero konti lang yung alam mo doon. So, yun lang po, Coach Mike. Ayun, thank you very much Kuya Miko. That's a win already. Si Kuya Mick may business minded, no? So, pinagkapirahan niya kagad yung learning niya. That's the good thing because if you learn something and let's say meron kayong napakagandang talent na pwede niyong i-share, kung yung talent mo hindi siya makapag-help sa iyo mag-generate ng something or benefit, so most likely it's not beneficial to you. So, one thing is the use ng ating mga learning is to turn it into something na makatulong sa atin like financially. So, that's a good thing, Kuya Miko. You learn wag mo lang gulangan yung mga classmate mo, ha? business lang. Yeah. Pero that's a good thing really. Yung natutunan niyo sa 'di ba sabi ko sa sa training nung sa bootcamp natin, you might not be working as a virtual assistant pero yung learnings na matutunan niyo doon will help you sa inyong mga depende kung saan niyo siya gustong igamitin na applicable siya. So hindi lang siya pang VA yung mga pinag-aralan natin kundi pang talaga, pang general din. Kahit sa local na work, hindi man sa or sa corporate work, ay pwede nyo rin magamit yung mga natutunan natin sa bootcamp. Anyone else? Sino pa masunod? Si Ate Gab. Parang nahiya si Ate Gab. Kaya pa nakangiti. Go, Ate Gab. Sige po. Hindi ko alam saan ako mag-start. Pero yun po, siguro sa ginawa din ni Teen, kasi na-optimize ko na po yung resume ko. So, dinouble check ko po yung mga online presence ko po. Nag-start ako sa onlinejob.ph kasi nakalimutan ko na po siya. Kasi parang na-disappoint po ako at first nung nag-start pa po ako sa pagiging VA kasi nga feeling ko saturated na masyado yung yung onlinejob.ph. Pero nung nag-bootcamp po tayo, parang na-remind ako na, oo nga pala, kailangan kong i-optimize muna yung profile ko. And then, nung August 27 po, merong nag-message sa akin na like, siya po yung nag-reach out, yun nga, na naghahanap siya ng part-time video editor kasi nga, nag-film siya ng education course, like via online, pero part-time lang po. And then kanina, nag-usap po kami sa mga, yun nga, yung anong gagawin ko, yung parang ganito, nagbigay siya ng mga instruction. And starting today lang po, kaninang gabi, like, right as this, lang po, before nag-start ako na magpasok dito. Yun na, start na po ng araw namin. And yun po, part-time lang po siya, pero it's a good start po kasi hindi ko po na-startan yung video editing ko po sa like remote na setup kasi nasanay ako mag-edit like yung face-to-face po.
Pero eto, I'm looking forward na na magsunod-sunod na po yung freelancing na or ganitong setup po. And then, after din po nung boost camp, kasi nahihirapan po talaga, katulad ni T, nahihirapan po talaga akong maghanap ng client kasi feeling ko na-exhaust ko na yung mga resources ko. And then, naalala ko nagsabi si coach na may mga agencies, yung ganun-ganun. So, nag-try ako mag-search sa Google kung ano yung mga agencies na available na ina-offer yung niche industry yung niche market na hinahanap ko. And since na-startan ko na po yung real estate, and then yung unang lumabas na agency ay yung Virtudesk. So, I tried to apply po, and then nung August 28 natapos po yung training ko, and then so far nakapasa naman po. Nasa na po ako ngayon, client matching na po. And yun po, sobrang grateful po ako kasi before parang pariwara. Hindi ko po talaga alam yung niche ko, yung ganun ba. Like, send lang po ako ng resume. Hindi ko alam na pwede ko pa palang ma-narrow down yung industry na gusto ko, yung niche na meron ako, yung parang ganun. Pero because of the boost camp po, parang na-narrow down ko yung mga gusto ko na, yung niche na meron ako, yung skills na meron ako, at saka yung market na gusto ko. And so far, ngayon, na-identify ko na po siya because of the boost camp. And hopefully, yun nga, na magtuloy-tuloy na po. Yan lang po. Ayun, thank you Ate Gab sa sa experience. Is already a win, no? So may iba-iba tayong mga win ngayon, and malaki yung saya na nararamdaman ko ngayon. I'm so happy na kasi ang goal na remember niyo yung goal na gustong iparating ni President Banyago nung hinold yung bootcamp, di ba? Na ang nag-uusap kami sa out of this 24 to 26 ba? 24 gano'n na numbers ng ng participants. Ang goal namin sana kahit may isa lang. Isa lang ang goal namin para yung safe na goal kahit na may isa lang na maka-apply tapos magkaroon ng trabaho. And so far based on this sharing na ginawa ninyo, na-meet na namin yung goal na yun sa stake. So, and hopefully it's growing with the inspiration that you have. Ma-inspire yung mga kasama natin dito na mag-step up din and mag-continue sa kanila. And I'm glad na every one of you is taking actions, and talagang masaya ako ngayon. Thank you sa pag-share niyan, and congratulations sa inyo. Next po, thank you Ate Gab. And next natin, sino pa ba? Si Ate Lemali at saka si Kuya Ryan? Sino mauna sa inyong dalawa? Diba? Sige po, ako na lang po, brother. Okay. Go. Sa akin naman po, sobrang marami din ako natutunan. Although wala pa akong equipment, yung ginagawa ko is, yun nga, YouTube. Tapos nandyan, yung mga kasama ko dito, thankful ako kasi nandyan sila, ginaguide din nila ako. And isa sa naging isip ko is shinare ko siya sa mga young women. And ayun, nakapagtulong sa kanila sa school. Although hindi pa ako VA, yun yung naging goal namin nila Jade, na matulungan din yung mga young women para sa school. And then yung paggamit ng Canva, ayan, nagiging ko na din siya, na papasyal-pasyalan ko na, lalo na pag pumupunta ako ng simbahan, pag may mga extra time. Kasi doon lang yung source ko ng internet, ganun din dito kay Jade. And yun, balik ako ulit doon, katulad po ng in-advise niyo po sa akin, balik ako doon sa email ko, chine-check ko lang po doon, tapos si ChatGPT, kausap ko, para mas maano ko pa yung aking niche. Yun, makakuha ko pa siya talaga bago, para pag meron na ako talagang equipment is apply na lang, apply siya. And then nagpapatulong din ako minsan sa kanila pag gagawa ko ng portfolio sa cellphone.
sad to say, naghahang na rin siya. Pero hindi ako mag-give up. Magtutuloy-tuloy pa rin po ako mag-exercise ng aking talent para magamit ko talaga siya sa future. Yun po. Ayun, thank you Ate Lemali. At least kahit nga kahit hindi ka pa nagiging virtual assistants, meron ng mga nabago, 'di ba? Meron ka ng mga pinagagamitan ng mga natutunan mo. So, kung i-analyze natin, whatever na natutunan mo doon sa bootcamp ay hindi siya naging stagnant. Nagkaroon ka ng opportunity to share at the same time to use yung mga naging natutunan mo sa bootcamp natin. And that's already a win. And we have different phases pagdating sa success or wins, no? So it's sometimes yung mga simple actions or small wins is still a win. Okay? So that's a good thing, Ate. Thank you for sharing yung mga natutunan mo sa ibang tao. That's great already. Sige, sino pa? Si Ate Jessa at saka si Kuya Ryan. Sige, ako na lang mauna. Jisa. Sige po, coach. Simula sa umpisa pa lang sa 3Ds training. Dapat open cam. Alam pa natin, di ba, na wala talaga akong kagamitan, especially yung laptop ko is hindi talaga siya nag-work. So, cellphone yung gamit ko nun. And now, dahil doon sa mga kasama ko, especially kay GM, natulungan naman ako na magawa ko yung mga iba't ibang mga doon sa pagiging VA. So ngayon is yung gagawin ko na lang is about na lang sa resume. And then simula nung pagkatapos ng 3Ds training, so wala pa ako nagawa kay wala akong kagamitan, especially laptop. So now po, coach, bumili ako ng laptop and kahapon lang dumating. So kumbaga ngayon ko pa lang siya magagawa na gumawa ng resume. So about resume na lang din, maipapasa ko na siya. So yun pala yung ginagawa ko ngayon. Okay, Ryan. And ay lang po. Go. Tuloy lang. Yan lang? And Okay. yun. And yun. Merong improvement naman, coach, kasi dati wala akong idea about sa Canva. So ngayon, medyo may idea na kung paano mag-edit. And especially sa paggamit ng ChatGPT. So nagagamit ko rin siya especially sa mga may nagpapaturo sa akin sa assignment, so sasagutan man din. And yun, sinesearch ko rin yung especially yung niche ko, yung healthcare assistant. So sinesearch ko siya kung ano yung mga idea para paano gawin. So naghingi din ako ng mga doon, kumbaga nasisearch ako para mas may idea ako sa pagiging VA po. Yun po. Yun, thank you very much, Kuya Ryan. And congratulations. May bagong laptop na si Kuya Ryan. Ready to rock and roll na ito. Magiging rockstar na to. Rockstar virtual assistant. Di ba? Yan. And I'm glad na magkakasama kayo dyan, no? May may network na nag-assist together. Yan. So that's a good thing already. And looking forward sa sa next na mga balita ninyo. Okay, next natin si Ate Jessa. Nandiyan ba si Ate Jessa? Ate Jess, medyo maingay daw kasi sa kanila kanina. Ayan, go. So, ang ingay talaga dito, may nagasayawan. Okay lang po, hindi naman namin siya naririnig so far. So yun, magandang gabi po. Gusto ko rin po mag-share na since po nung 3 days bootcamp is marami din po ako natutunan and na-apply ko po siya especially sa school. And like nakaraan po may reporting po kami. Nag-search lang po ako sa ChatGPT kung ano po yung like step by step kung paano gagawin yun. And na-amaze ako kasi nag-generate siya ng like parang graph na para magiging example ko po sa sa i-report ko. And then
For now po, yung sobrang malaking bagay din po para sa akin yung Canva. Kasi po, like yung kapatid ko 'pag nagpapatulong po siya sa akin, nakaraan pinapagawa po sila ng resume. Then, grateful po ako dahil may Canva din. Yun po, nagawan ko po siya and sobrang natuwa siya sa akin. And dati po hindi ko po talaga alam paano magawa. Pero grateful po talaga ako dahil yun po, isa po siya sa natutunan ko na natutulungan ko na rin po yung kapatid ko. Marami po siyang pinapagawa sa akin na nagagawa ko rin po. And ngayon, grateful din po ako kasi may tao po na tutulong sa akin na para makakuha daw po ako ng laptop. And tutulungan niya daw ako maghulog, gano'n. And yun po, 'pag nagdating po yung laptop ko, start na rin po ako maggawa ng like yung resume po hindi ko pa po kasi siya na masyadong natatapos. Kasi po wala pong laptop, pero 'pag dumating po yun, gagawin ko na po talaga siya. Yun po. Nice. That's great. Thank you, Ate Jessa. So far, so good, no? Parang achieve naman natin lahat ng na-achieve natin yung goal na lahat kayo ay may something. So, everyone has successes in their own way. At the same time, meron kayong mga wins. And that's great to know. At least, nakaraan pa ako nag-iisip sabi ko, kamusta na kayo yung mga umattend ng bootcamp, no? So, kasi doon sa group natin, di ba, yung bootcamp kasi natin, yung process ng training niya, dahil sa, I'm not always available. So, yung time na nag-start tayo ng bootcamp, the lessons are crafted in a way na kahit nawala yung presence ko, you can do it on your own, di ba? Yung parang kaya nyo mag-stand alone na kahit nawala. So, I understand kapag minsan yung iba sa inyo, hindi nag-share or hindi nagsisin sila ng message pero hindi nagre-reply kasi sabi ko, ito ibig sabihin makakaya na nila to. And that's great to hear. At least ngayon yung mind ko ay kumbaga at ease na bagaman hindi ako masyadong nakakarinig ng balita sa inyo. Right now, I see na mayroon parang mga iba't ibang changes na nangyari sa inyo after the bootcamp. And that's great. And thank you for taking actions and yung mga shinare natin, hindi na sayang yung 3 days na inatin na natin na bootcamp, no? That's great. Okay, so meron tayong question dito. Ito, anyone naman. Kanina nakashare lahat. So ngayon, anyone ito. So what are the biggest challenges you're facing right now in your BA career kung nag-start na? Kung wala naman, anyone na gusto mag-share dito? Are there any specific areas where you feel stuck? Or na kayo? Ano yung mga biggest challenges na kinakaharap nyo ngayon as a virtual assistant sa BA career nyo? Or meron ba kayong mga ways na maliban sa nabanggit nyo kanina, ay feel nyo na stuck pa rin kayo, kailangan ng help? Wala na ba? Meron? Sige, Jerry daw. Sige, Jerry, Ben. Anyone? So, di ba minsan sa chat lang tayo nagre-reply ako tapos So ngayon you can ask question and then I'll send ng insight or baka yung mga kasama natin makatulong din. Kung nahiya kayo mag-open ng mic, you can actually use you can use the chat box. I will read it and So kung nahiya kayo sa mic, you can use the chat box. I will read it and I will give some insight or paano tayo makatulong. Go ahead. Kung wala, I will assume na hindi kayo wala kayong problema kaya gadaanan ngayon tungkol diyan. So you can type anything na feel nyo ay nagiging challenge ninyo na kinakaharap or kung ano yung nagpapahirap sa inyo, make you stuck doon sa process. Baka mamaya hindi nyo alam, hindi lang kayo nakakaranas noon, meron din palang iba. Wala? Meron po akong coach.
Go, Ate Tin. Pagdating po sa time po kasi ng US and yung time po natin, sobrang malaking challenging po talaga kasi yun, kasi ang laki ng difference, umaga sa atin, gabi sa kanila. So, ang hirap po, parang nahirapan po ako yung sa dati ko mong work na parang ngayon po kasi nasana yung katawan ko na sa gabi nag-work, tapos sa umaga tulog. Pero hindi pa rin ako makatulog sa umaga kasi may mga ibang trabaho pa po. Siyempre may gawaing bahay din po, ganyan. May mga iba pa rin ginagawa nga, yun nga po. Tapos sa gabi po yung trabaho. Ano po kayo yung magandang maglipat ng trabaho? Parang hindi naman siguro. Or ano ba yun? Yun talaga, as in, hindi ko po kasi talaga alam yung gagawin ko yung oras po. Yun yung nahihirapan po ako i-ano yung oras ko ngayon. Okay. So, regarding doon sa time na, bale ang scheduling yung nagiging concern mo ngayon, no? Ayan. Yes po. Sige. So, dalawang bagay na pwede mong gawin. Unang-una is you inquire sa yung client kung pwede bang baguhin yung schedule mo or or are there any ways wherein you can divide your schedule. Yung pwede kang halimbawa kung full-time na kailangan maging available sa ganitong oras, specific time, and you feel na yung job na ginagawa mo, you can do it unsupervised or kahit na wala siyang supervision, kaya mong gawin yun ng maayos, you can try to negotiate sa client. So, some clients kasi meron silang nilalagay na time block para yung gusto nila is during that time, pag mag-inquire sila, you respond. Merong mga client na gano'n. Pero meron naman din na na kapag once na explain natin yung situation, they would understand and then they will grant you ng ng schedule na gusto mong hilingin. So far, ang magiging lang yan sa iyo, ang magiging isang drawback is baka naman kapag kanilipat mo ng time, merong mga other schedule ka naman na mababangga sa pang daytime mo. So another thing na pwede mong gawin is i-plot mo yung mga schedules na ginagawa mo regularly. And since you already have a work now or a client, ang pwede mong gawin is to eliminate yung mga other schedules na unnecessary. That is growing up. No? Yes. Pagka when you're growing up, you will learn to prioritize things na mga hindi kailangan or yung mga mga nandyan siya, pwedeng gawin pero less important. Now, since you have another responsibility, kasi when you take up a client na magtrabaho ka doon, you take a responsibility. And since you take a responsibility for the client and pangit naman na, di ba, pinagkatiwalaan ka ng client mo tapos i-disappoint mo siya. So we don't break yung yung promises natin sa client. At the same time, meron din tayong mga schedule sa pansarili natin na pwede nating i-adjust. So yung mga pwedeng i-adjust, wag nating gawin sa time block ng work natin during daytime kasi yun ang pwedeng maging hassle sa'yo kapag nilipat mo ng daytime yung work mo. Baka yung ibang schedule mo like yung mga pagluluto or mga ganyan, other tasks. Now, be consistent sa schedule mo. For example, since you are the one making your schedule, kung na-approve ng client yung kahilingan mo, be consistent. Halimbawa, sa ganitong oras, may trabaho ko sa client na ganito. During that time, you time block that, whether may ginagawa ka gusto o hindi, basta still sa schedule na yan, that is for that client. Now, hindi ka magluluto, hindi ka maglalaba, hindi ka gagawa ng iba. That is for the client. Now, kapag tapos na yung schedule mo dyan, do the other things on the schedule. Kumbaga, pagkatapos ng schedule ko na to, okay, I'm free now. I can do anything I want. Ngayon naman, kung halimbawa gusto mo mas comfortable ka magtrabaho sa gabi, tapos na hindi ka makatulog sa araw dahil sa mga ibang gawain, try to talk to other people na kasama mo kung pwede nilang gawin yon para maunawaan nila. Now, kung halimbawa naman ang reason mo is hindi ka makatulog dahil araw, iba yung temperature, di ba? So, try to kung yung mayroon kang room na kulob siya or close, try to block the windows. Make your room like an evening yung scenery niya itim. Alam mo dito sa office ko kasi syempre katulad nito sa gabi, tapos minsan nagpupuyat din ako ng hanggang umaga. So ang ginagawa ko para makatulog ako pag araw, yung lahat ng bintana nitakpan ko siya ng cardboard. Tapos nilagyan ko ng cortina para pag matutulog ako, turn off yung light,
Tapos madilim siya talaga. Kasi yung body natin mag-a-adjust doon eh. So kung mayroon ka makitang liwanag, most likely ang isipin ng katawan mo, araw yun, gigisingin ka niya. So pero kung dinak mo yon, halimbawa kung mayroong mga butas na masisilaw, takpan mo lahat yon para maging madilim yung yung kwarto mo. Isipin ng katawan mo, gabi yon. Okay, tapos pag gabi naman nagtatrabaho ka, maliwanag or may ang katawan mo, mag-isip siya, araw yon. Yun nga lang, ang kailangan mong gawin is yung body clock mo, alagaan mo rin. Kasi kapag halimbawa matulog ka ng specific time ng ganito kasi nag-work ka ng gabi, tapos pagkatulog mo, dinelay mo siya kasi mayroon kang halimbawa nanood ka ng Netflix or naabala ka ng ng pag-chat sa ni yan, o kaya mayroong magandang palabas, nagkakwentuhan ng ganyan. Kapag na-move ng konti yan yung time mo, maapektuhan yung body clock mo. Yung next day mo, maapektuhan yon. So, yun din. What if naman kung hindi ka pinayagan ng client? So, you make adjustments sa yung schedules, no? So, yan. Hindi ko pa sasabihin sa iyo na, maghanap ka ng ibang client. Hindi ganun. Kasi kung mabait naman yung client mo, pero yung job mo requires to be available sa certain time na kailangan nila online sila, which is daytime sa kanila and gabi sa atin, that is the another challenge ng pagiging VA ng once na pumasok tayo ng VA, kasama yan sa schedule na talagang sometimes we need to work with the client's time. No? Yan. Kung wala talaga, kung ayaw magtrabaho sa time niya, tapos hindi niya pinayagan yung request mo, baka you need to find another client. Pero maghahunting ka na naman, di ba? Pero if the client is good and the problem is the schedule, talk to the client. Kung ma-approve niyo yung proposed schedule mo, that's great. Kung hindi naman, you make adjustment naman sa other priorities mo. I-move mo sila naman. Pero ang isang bagay na pwede mong gawin para mas maging consistent ka sa work, na somehow hindi ka maapektuhan din yung health mo is 6 to 8 hours na tulog. Yan. Some of the problem mo na maka-encounter online sa trabaho, halimbawa, ma-stress ka, mapagod ka, can be solved by having a good sleep. Okay? So, yan. Nakakatulong ba yan sa'yo? Yes po. Thank you po. Okay, thank you very much. Next, anyone po? Baka may gusto sa inyo magtanong pa or may concern. Wala na? Pwede sa chat. Ayun, tingnan natin. May sinabi si Ate Shin. Kung nga, Ate Shin, why don't you try to share, Ate Shin, instead? Oh, go, Ate Shin, kaya. Baka may share ka, Ate Shin. Bale, yung sa akin, sa una lang talaga siya mahirap, super hirap mag-adjust. Lalo na pag sanay ka talagang natutulog ka ng maaga. Tapos magigising ka ng maaga. Tapos lalo na sa akin na mommy. Kasi 'di ba nag-school yung mga bata. So kailangan ko ding magising ng maaga. So ang ginagawa ko, nagigising ako ng maaga, tapos pag nakaalis na sila or naihatid ko na sa school, balik ako sa bahay, doon na ako natutulog. Although, tinatry ko matulog ng at least 2 hours sa umaga, 2 hours sa hapon, tapos doon na, the rest na sa gabi. Ganun na lang yung parang nakasanayan ko na lang din na ganun para at least may tulog pa din. Kasi kapag walang tulog, mahirap talaga na nasa-sacrifice yung health natin. And nakakatulong sa akin, so Bryce blackout curtain talaga. Kailangan super dark, super dark ng room kasi kapag hindi dark yung room, hindi din ako makakatulog kasi nga morning person din. Sanay ako sa pag maliwanag talaga, hindi talaga ako nakakatulog kaya blackout curtain talaga yung key para makatulog sa umaga or dun sa hapon. Yun lang po. Ayun. Thank you, Ate Sharing, for sharing. Yan. So, ilang taon ka na, Ate Shina, nagpupuyat? 2. Dalawang taon na. Ayun. So, makaka-adjust ka rin yan, Tin. Basta, gawin mo lang yung sinasabi namin. No? First 3 months lang talaga yung sobrang hirap. Nagkasakit pa nga ako eh. Yan. Kaya nung dati nag-start ako, may trabaho po ako noon ng daytime eh. Nagtatrabaho ako ng 8 ng gabi hanggang 12 midnight, tapos maglalakad ako
sa internet cafe ako nagtatrabaho kasi unang-una wala namang malakas na internet sa bahay. Pangalawa, yung computer na mataas yung specs dati is makikita mo lang sa internet cafe. So doon ako sa internet cafe. Pagtrabaho ko ng 8 p.m. tapos matatapos ako ng 12, maglalakad ako ng mga hanggang 1:00 ng ganyan papunta sa bahay. And then gigising ako ng 7:00 kasi papasok ako ng 7:30 sa corporate work ko. Tapos out na naman ang gabi. So talagang bagsak na bagsak ako nung dati kaya nag-decide ako na mag-resign na sa corpo nung time na yun. Pero pag nasanay ka Ate Tin, sisiw. Magiging sisiw na. Yan. Nagtataka yung mga kaibigan ko o kaya ako, pagka may pinupuntahan kaming party sa labas, kahit na hanggang madaling araw na, ako buhay na buhay pa. Hindi ko lang sure, hindi nila alam yung buhay ko. Yung gabi sa akin ay araw na araw. Yun kapag nasanay na yung katawan mo eh. Kasi gising ka na kapag madaling araw. Oo, talaga. Yan. Sige, thank you. Sino pa may gustong Thank you, Ate Shin, for sharing that, Ate Shin. And for asking Tin. Anyone po? Meron ba kayo? Kung wala na, mag-move tayo sa next question natin. Okay, ano lang to, hanggang siguro bago pag 10 o'clock, i-cut na natin para may masyado nang mahaba yung time natin. I-retain natin sa mga next session, no? Okay? So kung wala na dito sa question na to, punta tayo sa next question natin. Okay, I think nasagot niyo naman ito, no? Na-share niyo kanina. Ayan. So, are there any skills siguro yung sa taas na yung which skills from the bootcamp have you found most helpful in your daily work? So, siguro kung hindi niyo na sa chat box. Share niyo tingnan natin kung ano. Ano yung skills na natutunan niyo sa bootcamp na naging very useful sa inyo sa inyong mga work or sa ginagawa ninyo? So kung pwede niyo sa chat box niyo i-share. And are there any skills you've learned that you've not yet had an opportunity to use? Siguro nasagot mo na yan kanina. Okay? Ano yung mga ginagamit niyo skills? Siguro kung mag-analyze ako based sa mga sinishare ninyo. Popular si ChatGPT, no? ChatGPT and Canva. Oo, ChatGPT and Canva. Kahit na doon sa mga wins nila. Parang, naman, teaching kasi, nung diniscuss namin yung ChatGPT, prompt engineering yung pinag-aralan namin. Kaya medyo deep yung approach. Advanced na. Advanced yung na-share ko sa kanila. Hindi lang yung basic na paggamit ng ChatGPT, kundi yung advanced na paggamit. So, medyo maganda-ganda yung result. Ang gawa natin yun na separate na. Nagtatanong si Jeremy ng courses natin eh. So, ilagay natin yan. I-low ticket. Yeah, pwede yan. Yes. Kung wala na dito, and I think nasagot nyo naman ito kanina, explain nyo na iba. Tingnan natin yung next question natin. Ito. Nawala yung H. So, sige lang. Baguhin natin saglit to. Nawala yung H eh. Sana yan. How can we further? Ito naman ay question for for you and kung paano ko ipapasok yung sarili ko para tulungan kayo, no? So, sana yan. Lagyan natin ito ng H. Ayan, let's see. Kung nabago siya. Ayun, nabago. Okay. How can we further support you in your career development? Are there any specific resources, tools, or types of support that you find lacking and or wish you had more access to? So, ito ay question for everyone. So, paano pa kayo masusuportahan? Anything that will help sa ating sa mga future session natin. You can share it in the
in the chat or pwede nyo ring sabihin sa sa mic ninyo. Anyone po, paano ko pa kayo matutulungan? At anything you need help? Okay, si Ate Gab. Ay, sa ano po, coach, kasi sa training po ng agency, more on real estate po kasi sila, and then I was focusing on like sa social media marketing. And then yung alam ko lang po ay yung gamitin yung Meta na pag-schedule ng post. Hindi ko po kasi alam na may mga managing tools pala na like specific, like may na-mention silang Buffer, yung mga ganon, like mga ganong tools ba. And I was very new sa mga bagay na yun. Pero kayo po, nung nag-start po kayo na ano po, like, kasi nag-search po ako sa mga tutorials. Meron naman po YouTube, pero gusto ko po yung extensive, ay yung parang malalim na ano. Pero ayoko magbayad. Ayo. Yung mga ano po yung mga resources that we could get po para sa mga specific tools, or ano po yung mga meron po ba mga website na pwede naming puntahan na maaralan po yung mga bagay na yun, like mga tools, CRM tools, or yung mga social media tools na ganun. Okay, sige. Siguro, so, bago ko mag-share ng thoughts ko, i-ask ko si Ate Shin. Siya social media manager. So, ito, may someone na experience dito. And si Ate Gwen din, kung mayroon siyang ma-share. Kasi si Ate Gwen ay, lead gen yan siya. Real estate ang market mo, Ate Gwen? Real estate ba si Ate Gwen? Or, coaches? Yes. Oh, yun. May real estate dito, si Ate Jen. Si Ate Gwen. Okay, siguro mauna yung sa question mo, tools na available, and si Ate Gwen who can share din kung ano yung possible na na mga tools na pwede natin gamitin to help you sa real estate, no? Social media marketing. Yes. Okay. Sige. So, go Ate Shin. Ano yung mga tools natin na pwedeng gamitin sa Actually, madami siya. Pero you can start dun sa free. Oo. Tapos, ang na-try ko lang, SEMrush, Notion, tapos, sa management, sa paggawa ng, yung scheduling, tapos yung paggawa ng parang para sa content calendar, Airtable, na-try ko siya. Yung mga yan naman is ko naman siya. May free version. Ang best na gawin mo talaga is gumawa ka ng account, tapos gawa ka ng page mo. Kasi parang ganun yung ginagawa ko. Parang dun ako nagsasample para matry mo lang siya. Kasi kapag pwede namang aralin sa mga YouTube, pero mas maganda pa din kapag sa actual na. Bali yung akin nga, parang Airtable lang ata yung talagang parang may extensive training ako na ginawa. Tapos yung the rest naman is parang inaral ko na lang siya nung gumawa na ako ng account. Tapos dun ko na siya inaral mismo. Ito yung mga binigay ni coach. Yung hot suit hindi ko pa na-try kasi ata siya, paid po siya, 'di ba? Yeah. Wala siyang free. Doon lang ako sa free. Doon lang ako sa afford, kaya doon ako sa mga yun, SEMrush, Buffer, Airtable. Tapos usually na ginagamit ko ngayon is Meta. Meta lang talaga. Meta. Okay naman siya. Reliable naman. Thank you po. Okay. Ang medyo advanced is JHL. Yes pala, JHL. Ayan, JHL has a marketing, has a social media calendar, mayroon din siyang CRM. So, at saka masaya siyang aralin. Masaya siyang aralin, yeah. Ngayon, kung gusto mo ng intensive na pwedeng gamitin, ang pinakamura sa atin na white label dito sa Pilipinas, yung kay Coach Madge pa rin, no? Acquio. So, ito yung site. Ito ay maraming function. Nandiyan yung marketing, nandiyan CRM, landing pages, nandiyan na rin.
And basically all in one. Marami talaga. Mm-mm. So meron ding free i-send ko sa iyo yung pangalan. Ayan. So Accio, recommended ko siya kasi syempre yan yung murang version. So yan ay paid yan siya. 600 per month kapag ka nag-apply ka na pag 6 months yung pinurchase mo. Pero kung gusto mo naman ng monthly lang, nasa 800 per month siya. Now, the good thing about that is marami siyang if you visit the site right now, maraming tools na pwede mong gamitin diyan. Now, ang kailangan mo lang is ng intensive training kung paano how to use it. The good thing is si Coach Match, meron siyang ginawang free na tutorial para diyan, may academy yung Accio. May support din sila. Yeah, may support din siya. So, if you create an account, meron siyang support at the same time meron din siyang training kung paano siya gawin. Nandiyan yung CRM kung hinahanap kayo ng CRM. Yan ay nasa Pinoy pricing. Actually, nag-usap kami din dati ni Coach Madge yung sa pricing niya kasi pang pa lang. Binibili kasi yan yung kapag i-upgrade sa white label niya kapag mag-add ng currency. So right now naka-peso pa lang yung niya, yung kung gagamitin mo sa sa real estate nila. Pero kung yung client mo may budget siya, pwede yung JHL, go high level. Yun, kung may budget siya and willing siya to spend ng enough na $99 per month to $99 or $97 pala per month. Pwede siya mag white label, what level ng hindi naman white label, agency level lang pala. Yan tama, go high level. Go high level, meron siyang function like ClickFunnels kasi yung ClickFunnels ay premium. If you narinig mo na yung ClickFunnels, yun yung premium version. So, Accio is the Philippine version with the same function ng GHL. And the good thing is hindi mo kailangan magbayad ng 4,000 or 5,000 plus per month, no? So, lang siya, 800. So, 600 kapag agency na 6 months, no? Pwedeng pwedeng i-request sa iyong client. If your client have a budget for that, you can present you review the website, present to your client, and while you're reviewing the website, you see yung mga tools doon. Kung hindi ka familiar sa mga tools na nandoon na nakasulat, try to search din kung anong gamit ng mga tools na yon. And then, once na you feel comfortable sa understanding mo, try to present kay client. That way, meron ka ng social media, posting doon, pwede ka mag-post. At the same time, may marketing, may automation, may CRM yun, and may pipeline, and pwede ka mag-create ng landing page. Yes, kung Reva sila. Kung Reva, kung may website si client, pwede na doon, directly na doon. Pati yung leads, doon na din papasok. Andun na siya lahat. Oo. So, Gusto ko sanang i-share yung sa client ko na tawag nito, yung preview. Kaya lang baka lumabas yung pangalan Ayan. So, takpan lang yung pangalan, no? Yan. Pero, let's try a quick session dyan later siguro sa mga succeeding kapag yung JHL. Actually, advanced tool rundown lang. Medyo advanced siya kasi basically merong mga pagdating sa CRM, merong Mailchimp, ActiveCampaign, yan, mga ganyan. Tapos sa social media posting naman, nandyan yan yung Hootsuite, nandyan yung Buffer, yung mga binanggit kanya ni Ate yan ay mga social media tools. So isang platform yan. Kung kailangan mo pa ng CRM, kailangan mo pa ng marketing, kailangan mo mag-run ng ads, and kailangan mag-build ng website kung saan papunta doon. For example, kung nasa real estate, katulad kay Ate Gwen, kailangan sa lead gen si Ate Gwen Kailangan ng landing pages wherein mag-collect ng data ng clients, ng potential clients ninyo, yung mga prospects. So kailangan mag-build ng site and mag-run ng ads papunta doon. The concern is kung different platforms yung gamit mo, magulo. So sa Google Chrome mo, pag magtrabaho ka, maraming tabs doon. So dahil sa maraming tabs doon, medyo nakakalito, magulo. Pero kung magamit ka ng all-in-one like Accio or JHL, depende sa kung anong preference ng client mo, pero kung gusto niya makatipid,
Pwede mong gamitin yung Accio, ang difference lang nila is yung currency. Pero kung hindi naman magbebenta doon yung client mo, kailangan niya lang is mag-marketing, kailangan niya ng CRM, kailangan niya ng social media tools na makapag-post lahat doon, pwede yun gamitin yung Accio. Kung hindi naman siya magra-run kasi actually kung pwede rin pala siya mag-collect ng money through Send it. Send it po. yun. Kaso nasa ibang nasa ibang lugar siya. Ano na ngayon? Yung sa kanila, yung wala sa atin sa Pilipinas na disapprove sa atin. Yung kapalit other than PayPal na ginagamit ng pang-payment. Wise. Not necessarily wise. Sa sa transaction. Sa business. Nakalimutan ko yung niya. Teka, checkin ko lang sa nasa dulo ng dila ko eh. Kagatin ko. Try mo po. Baka maalala ko kapag nakagatin. Okay, sadali lahat. Checkin ko lang quickly. Nandito naka-open yung GHL dito Okay. Wala kasi dito sa Pilipinas pero available to sa sa GHL. Ang problem hindi makakonect sa Philippines because hindi approved ng platform yung Pilipinas to collect ng money. Hindi ko alam kung mayroong nangyari dati before na issue sa Philippines. That's why they are not allowing the businesses in the Philippines to collect money. Pero since yung client mo nasa ibang lugar, pwede. Ano ba yun? Payment. Marketing. Membership. But, payment. Online. Nandito ba si Tintin? Tin? Dito po. Ano yung gamit niyo Tin sa sa pag-collect ng pay? Stripe. Okay. Nasagot ko na. Ayun. Sorry Tin. Ayun, Stripe. Yung Stripe ay available yan widely sa e-commerce sa pag-collect ng pera. Pero kung hindi naman yung client mo nagagamit ng meron silang private Okay, GM, sure. Thank you for attending now. Okay, sige po. Prepare ka sa work mo. That's great. Okay. Yun. So, yung Stripe kung hindi naman gagamitin ng client mo, okay lang din. Pero yung Go High Level, yung version niya na makakamura is sa subscription, yung yung Accio. Yan, meron siyang function ng automation, marketing, website, and also social media available din. So, marami pang iba. Pwede siya mag-create ng course, communities, and pwede pa nga dito yung affiliate marketing. Maraming function. Tingnan natin, quick share natin yung isang stop share. Tapos ipapatakpan ko na lang kay Ethan itong pangalan kapag saan na ba yun? Ito. Window. Ayan. Okay. Kita? Ayan, this is how it look like, no? So, ito yung ayan may social media planner. Yan, pwede ka mag-create ng post tapos pwede ka mag-batch dito yung naka-Excel na tapos i-post mo ng pangmaramihan. Merong template, merong AI writer, pwede ka magsulat ng post directly doon using AI. Tapos may email campaign din, pwede may mga templates din yan na available, may campaign din. And ito, pwede nga mag-hold ng affiliate dito kapag gusto magbigay ng affiliate ng client mo. Pero medyo madugo ang trabaho pa at pag-aaral ito. Pero yung tools na to ay malaki, may tutulong. May automation, pwede mag-create ng workflow, website, landing pages, pwede mag-create ng landing pages, mga funnels,
Madali lang to. Kung marunong ka mag-design, madali lang ito. Then, membership. Kung kailangan ng membership, meron din yan. Yan. So, meron ding pipeline. Pwede rin to dito yung ano, kung halimbawa, instead na magpunta ka sa Messenger para mag-contact or mag-ano, or kapag halimbawa mag-email ka pa sa client mo individually mag-respond, kung mag-respond siya, pwede dito i-contactin right away. So hindi ka na pupunta sa iba pang website. Okay? So pwede mo ring ma-calculate, may pipeline dito na pwede mo i-calculate yung mga opportunities sa marketing, mga ganyan. Okay? So yun. Maganda yung tools na to. Baka familiar yung client mo dyan eh. Okay, so far so good. Ate Gwen, may gusto kang i-add since pareho kayo ng niche, pero siya ay nasa nasa video ka ate, di ba? Or Hindi sa work niya po. Then my agency kasi na gusto na ito lang talagang gagamitin na tool. Kaya if gusto niya na mag-try, yun lang, gawa ng account para makapractice. Yung free lang. Yun lang Ayun. yung ma-advise ko. Tapos kung lead gen naman, pwede ka mag-message dun sa group, itag mo si Ate Gwen. Maraming tools yan. Pag sa lead gen natin, may magamit kang tools. Ayan. Yes po. Ayan. So far, sa tanong mo lang naman ay sa social media. So kapag dumating na kayo dun sa lead gen, you ask Ate Gwen kasi ang niche niya ay sa real estate. Okay? Thank you po. Ayun, sige. Next, sino pong may may question or kailangan ng help, you ask us. Magtanong ka po sa amin, huwag kayong mahihiyang magtanong. Yan, mag-advertise na ako ng gamot. Ayan. Okay? Kung wala na, i-ano na natin sa iba. Ito, you can ask them down. You can ask question about social media management din. Nandito si Ate Shin. Actually, makatulong talaga yan sila sa inyo. Magtanong lang kayo. Anyone. Sabi, wala pa ngayon. Hindi pa ako social media manager. Pero kung may tanong kayo yan. Okay. Siguro rin din natin ano yan. Ito may tanong. Noted po. Ito naman siguro, since 9:54, I will leave this question sa inyo. Okay na? Bago tayo mag-end. I will leave this question sa inyo. And, ayun, siguro. Okay. Sige. And kayo na yung bahalang sumagot sa sarili ninyo. This is a reminder for you na alam ko na pag-discuss natin to sa bootcamp, pero this is a reminder for you na makatulong sa iyo para ma-evaluate mo yung sarili mo, how are you going to proceed moving forward sa iyong BA career. So what are your short-term and long-term goals in your virtual assistant career? So you find out yourself, make a list, magsulat ka ng goals mo, and how do you plan to achieve these goals, and how can this community help you? So, pwede kang magtanong, huwag kang mahihiyang magtanong sa amin. And asking the right question will help you na ma-find yung answer. So, kung feel mo na hiya ka magtanong, okay lang. Basta gamitin mo yung resources na ng mga natutunan natin. So, mahalaga yon na magamit yung mga resources natin. And I believe you're equipped already sa mga resources. So, yung sa amin na lang is mga support, additional support na. So, next session natin, kailan nyo gusto? Next week? Pwede. Gusto nyo bang gawin natin tong weekly? Pwede po, since maganda naman siya. Maganda naman siya, di ba? So, weekly pwede. Actually, ang didiscuss ko na sa inyo, nakita nyo yung nagkaroon ako ng research, di ba? Nakita nyo may post ako doon sa Facebook. So, nag-post din ako sa mga ibang groups. Naka-receive na ako ng mga response. Ito, ang ni-research ko is yung what are the questions na tinatanong ng mga clients sa kanila. So, iba-iba yung mga virtual assistant na yon. And mag-share sila kung ano yung mga tinatanong talaga. Typically na questions na inaasa kanila ng client dito sa virtual world.
kapag mag-interview sila compared to the corporate. Kasi alam naman natin pag corporate, usually standard yung questions and some of the HR are using the old questions. Yung mga yung mga gamit na question na we find now na irrelevant sa mga sa mga job interviews, pero tinatanong pa rin nila. Pero dito sa research na ginagawa ko is I'm collecting ng data kung ano ba yung mga questions na tinatanong. And next session natin, I will share that with you. How to prepare for an interview, what are the questions that commonly asked to virtual assistants, and the same times, what are the questions you can ask sa inyong potential clients that will set you apart from the other applicants. So what do I mean by sharing that? Kasi ganito yan. Let's say kayo lahat, same same ng skills, applying for the same position, and the same skills, the same kumbaga pag-evaluate ni client ng inyong resume, lahat kayo pasado sa kanya. Ngayon, lahat kayo pupunta ng interview. The question na makakapatulong sa inyo or ang makakatulong sa inyo sometimes to get the job is by asking the right questions. Di lang basta mag-answer ng question kasi all of these years, simula sa pagkaalam natin sa trabaho, pag-apply natin, people are being trained to answer questions of the hiring managers. Seldom na ma-experience natin na there are people na nagtuturo kung paano mag-ask na right questions. Asking the right questions will help move a needle, no, sa inyong mga career. Lalo na kung same kayo lahat ng skills, lahat kayo pasado, kung sino yung magaling mag-ask ng tamang question doon sa client, most likely siya yung mag-move up, mag-advance sa job. Okay? It will help you stand out. So, yan yung discussion natin. Ate Shin, gawin na natin itong weekly. What do you think? Ate Gwen, ayan, weekly. Pwede natin itong gawin weekly. Every Friday. Di ba? So marami pa, pwede namin mag-invite ng iba, no? And hindi lang ako, pwede tayo mag-invite ng ibang speaker, di ba, Ate Gwen? Ate Shin, maghanap tayo ng ibang speaker na pwede mag-share sa kanila. Ayan. So, meron na ako nakabook yung isa. Kung gusto nyo matuto ng copywriting, yan, si Kuya Jeremy ay isa sa natin. And marami dun sa QP, di ba? Si King sa real estate, di ba? Pwede kong invite si King sa siya, Facebook ads naman, expert sa real estate. So marami tayong kilala na pwedeng i-share natin sila briefly para may matutunan kayo, specifically ng sa certain topic, no? Okay ba yan? So thank you very much for your attendance today. The thing that I would like to leave you before we stop yung ating session is yung pag-take ng action is very important sa inyong career as a virtual assistant. If you don't take actions, walang mangyayari sa inyo na iba sa currently na ginagawa ninyo. So katulad na na-share kanina ni Ate Gab, taking actions, kala niya wala nang magagawa, yung pala meron pa, no? So kapag halimbawa yung current process natin is not working, recalibrate your process and then find yung new ways to take ng actions or recalibrate niyo yung plans ninyo. Kasi nga, kapag paulit-ulit pa rin na yun yung ginagawa niyo tapos hindi na effective, ang tawag dyan insanity na, 'di ba? Yung definition ni Einstein ng insanity is doing the same thing over and over again tapos expecting ng different result. No? So kung halimbawa yung result ng ginagawa mo paulit-ulit mong ginagawa pero sablay pa rin or hindi nagtitake sa'yo ng result, baka kailangan mo i-calibrate yung plans at saka yung process mo to gain a new result. Okay? So take action is what I leave you, and if you take action, it will help you grow dito sa virtual world. Okay? So that's my message sa inyo. Bago tayo mag-close, do you have anything to say or anything to share pa? Bago tayo it's 10 o'clock na. Save nyo next time. So right now, what we're going to do is to take tayo ng photo natin as a remembrance, no? Mag-take tayo ng ating
pictures together. Teka, yan din ko muna yung picture really. Para meron tayong ano. You can take photo. Open cam tayo kung available yung camera ninyo. Yan, open cam. Ayan. Ay, si Jaisel pala. No? Nag-habol si Jaisel. Okay. Sige, so teka. Light shot. Pwede rin kayo mag-take ng ano ha, ng photo. Sino kayo mag-take ng photos natin? Yung gusto mag-volunteer. Ito yung mga ano, mga natira. Mga natutog po yan. Okay, sige. Si Jerry, open cam ka, Je. Ayan. Wala din. Yan. Hindi na nakaano yung iba. Pero sige lang. Alright. Take tayo ng photo. Sinong magte-take ng photo? Ready? Ano ba yung print screen ko? Okay. 1, 2, 3. Okay. Wait. Okay. 1, 2, 3. Smile. Naghang yung computer ko. Ayaw niya mag-take ng screenshot. Okay. Sino na lang gusto? Ate Shin, available ka dyan, Ate Shin? Ate Shin, pwede i-ano mo? Ikaw mag-take ng screenshot natin. Sige po. Wait, tingin po sa camera. Tingin lang. 1, 2, 3. Ayun. Done po. Okay, isa pa. Kapatay ng isa. Kayo rin ba? Ano nyo? Okay, one more Tishin. Ilagay mo Tishin saan natin? Sa DC natin? Sige Pwede? po. Sige, one more. Okay po. Waki naman. 1, 2, 3, smile. Ayan. Thank you very much po. Sa time ninyo ngayon, gwapo ni Kiraya, no? Stig. Sige, sabi mo close ng camera. Congratulations sa inyo sa mga wins. And thank you very much sa time na nag-join kayo ngayon. See you on the next sessions. Have a good night, everyone. Good night. Congrats. Thank So was you. coach. Sige. Thank you po. Okay. Thank you po, Coach. Sige. Thank you, coach. Tayo mag-leave. Okay, bye-bye.